Chapter 5. Pinaupo ko sa hospital bed si Lee sa kahinawakan ng kamay ni Kuya. Kuya, gumising ka na o namimiss na kita, alam mo ba yun, magtatatlong taon na simula nung humilata ka dyan, sabi ko. Tito, wake up na po, sabi din ni Lee. Maraming aparato ang inilagay sa katawan ni Kuya, ang sabi din ng doktor ay baka brain dead na daw ito, at tanging machine na lang ang bumubuhay sa kanya. Ilang oras kaming nagtagal doon nang nag-aya akong umuwi na, ayokong magpagabi at baka may mangyari pang masama sa amin. Sumakay na kami sa sasakyan at nag-drive na pauwi si Sapphiro. Nasa daan na kami nang biglang may hamarang sa sinasakyan namin. Sino yan, Sapphiro? Tanong ko. Narinig kong napamura siya ng ilang ulit at hindi mapakali. Nagulat ako nang may mga lalaking lumabas sa sasakyan at itinutok ang malalaking baril sa sasakyan namin. May mga nakamotor din. Ma'am El, pag sinabi kong yumuko ka po, sabi nito habang naglalabas ng baril. Tita Mommy, bakit po tayo nag-stop? Tanong ni Lee. Wala, may nangyari, nakaharang lang, tulog ka na ulit, sabi ko sa kanya. Ipinikit naman niya ang mata niya at natulog na lang ulit. Ma'am, may tagong compartment po sa ilalim ng upuan, kakasya po doon si Lee, pwede niyo po siyang itago doon. Sabi ni Sapphiro, nagsimula na kaming paputukan ng mga lalaki, kaya napahiyaw ako dahilan upang magising uli si Lee. Tita, ano pong ingay yun? Tanong nito. Lee, di ba sabi ko sa'yo paprotektahan mo ang sarili mo sa mga bad guys, pwede bang magtago ka dito, lalabas ka lang pag sinabi ko okay? Sabi ko, buti na lang hindi na ito nagtanong kaya mabilis kong naisarado ang pinto ng compartment. Tinawagan ko ang numero ni Kervin. Kervin, tulungan mo kami. Bilis mo, sigaw ko sa kabilang linya. Napasigaw ako nang matamaan ang kamay ni Sapphiro, kaya naman sinabi kong, palat kami, ako ang magdadrive habang siya ang magbabaril. Nasa likod lang din namin si Ivan at Seb na panay din ang pagpapaputok sa kalaban. Sinusundan pa rin kami ng mga nakamotor at nakasasakyan. Sinubukan ko silang iliga pero nabutas ang isang gulong sinasakyan namin kaya pagewang-gewang iyon. Napadpad kami sa hindi mataong lugar. Nang nawala sa likuran namin ang sasakyan nila, lumabas ako ng sasakyan at tinulungan si Sapphiro. Ma'am, magtago na po kayo, ako na pong bahala sa kanila, sabi nito at inalis ang kamay ko sa braso niya. Pero, umalis na po kayo, sigaw naman ni Seb at saka itinulak ako. Nagmadali akong kunin si Levine doon sa tagong compartment, saka ito kinarga at tumakbo na paalis. Tumakbo ako ng tumakbo at naramdaman kong mahapdi ang kaliwang paa ko. Hindi ko ito napansin kanina, ibinaba ko muna si Lee saka nagpahinga na at agaw kami sa ilalim ng isang malaking puno. Tita Mommy, sila po ba yung mga bad guys? Tanong ni Lee. Tumango lamang ako at pinaharap siya sakin. Bilib ako sa kanya dahil hindi nito nagawang umiyak, kahit na may nagpapaputok na sa amin. Makinig ka, tatakbo tayo palabas dito, makakalabas tayo dito, okay? Sabi ko. Nagsimula ulit kaming tumakbo hanggang sa matano namin ang pamilyar na sasakyan. Napaiyak na lamang ako nang makita siyang tumatakbo papunta sa amin. Tito Dad, sigaw ni Lee at tumakbo papunta sa kanya. Tatakbo din sana ako nang biglang manginig ang tuhod ko at napahiga sa sahig. Nakita ko pa ang nag-aalalang mukha ni Kervin habang tumatakbo papunta sa amin. Iniyakap niya ang braso sa akin bago pa ako mawalan ulit ng balanse. Salamat sa Diyos, ayos ka lang. Sinabi niya. Napangiti ako sa sinabi niya yun, nag-aalala nga siya sa amin. Kervin, I said, ipinikit ko ang mata nang makaramdam ng hilo. Ella, yun ang huling salitang narinig ko bago ako nawalan. Pagdilat ko sa mga mata ko, puti agad ang sumalubong sa akin. Nasa langit na ba ako? Nai-imagine ko tuloy yung mga angels na kumakanta sa langit, yung parang mga choir. Gets nyo? Lumingon ako sa kaliwa, may nakita akong isa pang higaan. Paglingon ko sa kanan, nakita kong nakaupo sa sofa si Kervin, naka-cross arms at natutulog. Ba't ang gwapo niya peren kapag tulog, ano ba Ella, ayan ka na naman. Hinawakan ko ang noo ko, ba't may benda, wala naman akong napansing sugat sa ulo ko. Si Lee, nasa na ang pamangkin ko? Naghanap ako ng maitatapon sa kanya, wala naman, bali, ang balikat ko puwera sa binti kung may tama ng baril. Kinuha ko ang tissue box sa side table. Handa na sana akong itapon iyon nang biglang bumukas ang pinto, pumasok ang isang nasa mid-30s at mid-40s. Nagulat ako nang yakapin ako nung babae nang makalapit ito sa akin.
Thank you iha, bulong nito sa akin bago kinalas ang pagkakayakap nito sa akin. Nalilito akong napatingin sa kanya. Oh, you must be thinking, who am I? I'm Kervin's mom. It's nice to finally meet you iha, sabi nito at hinayla yung kasama nitong lalaki. This is Frank, you can call him daddy iha. I am very thankful to have you as my daughter-in-law. Alam kong alam mo na delikado ang buhay mo, dahil nga sa grupong sinalihan ng anak ko, still nanatili ka sa tabi niya. Niyakap niya uli ako. It's my pleasure to be with him po ma'am. Call me mom, okay? Sabi niya. Opo ma'am. Pinigilan kong maiyak. It's been a while since that accident happened. I never called someone mom, mama or nanay. Mom, narinig ko ang boses ni Kervin sa likod ng daddy niya. Iho, look at yourself, you have dark circles under your eyes, you must be really tired, get some rest, ako na bahala sa asawa mo, sabi nito. Tiningnan ko si Kervin, totoo nga ang sinabi nito, may itim sa ilalim ng mata ni Kervin. Ilang araw po akong tulog. Si Lee po, tanong ko tamang-tama, bumukas uli ang pinto. Tita Mommy, sigaw ni Lee at saka tumalon na may nakahandang yakap para sa akin. Ouch, sabi ko, naupuan kasi nito ang paang may benda. Sorry po, sabi nito sa yamakap sa akin. About your question iha, your days unconscious. Singit ng dad ni Kervin. Ganun po ba? Hi Miss Clums, sabi nung kapatid ni Kervin kadadating pa lang nito. Sinaman ko ito ng tingin. Boys, I need to talk to Ella, we need privacy please, sabi ni Mommy. Isa-isang lumabas sila Kervin kasama si Lee na karga naman ni Zagan. Parang batang umupo ito sa upuan na nasa gilid at saka hinawakan ang kamay ko. I have a lot of things to tell you about him iha. Sabi nito, magaan ang pakiramdam ko sa kanya kaya naman ngumiti lamang ako at tumango. Alam mo bang sa loob ng 3 araw na pagbabantay ni Kervin sa'yo, dito hindi niya naisip na umuwi man lang, siya pa nga mismo, ang nagsabi na asawa mo siya at duty niya daw yun bilang asawa mo, sabi nito. Hindi ko mapigil ang hindi mapahagikak pero agad ding natigil nang makita kong malaki din ang ngiti ng mom niya. I hope magtuloy-tuloy yan iha, he's been cold since the day Tam got lost, hindi naman namin siya sinisisi pero lumayo bigla ang loob nito sa amin, kaya sana maibalik mo ang dating masayahin at palangiti kong anak, alam kong magagawa mo yun iha, seryoso ako nitong tinignan. I will mom, paniniguro ko, wag mo sana siyang hayaan kainin siya ng galit at sama ng loob, he has trust issues. Take care of my son for me, she added before kissing me at the top of my head at tumayo. Don't forget making my apples okay, she added and winked at me. Umalis na ito, pumasok naman si Kervin. May sinabi ba si mom sayo? He asked. Hindi ko siya pinansin at ipinikit ang mata. Sabi nito, nakarinig ako ng yabag papalayo sa higaan ko. Idinilat ko uli ang mata ko at laking gulat ko nang sobrang lapit ng mukha nito sa akin, isang maling galaw at magtatagpo talaga ang mga labi namin. Lumayo ako bahagya sa kanya, pero mali pala ang ginawa ko dahil nagtagpo ang mga labi namin. Labdab labdab labdab. Diyos ko, ang puso ko naghuhurumantado. Ilang segundo ang itinagal nun bago siya lumayo at lumabas ng kwarto ko. Napahawak ako sa labi ko. My God, grabe naman tong puso ko kung makapag-react wagas. Diyos ko naman Ella, hindi ito ang unang beses na nahalikan ka pero bakit? Ang lakas ng tama ng halik na yun. Bakit gusto ko pa ng I stop it, malandi kong isipan tigilan mo ko. Smack lang naman yun Ella, oo mo masyado. Ito na ba ang sign na nagsisimula na akong magkagusto sa kanya? Wag naman sana. Natigil ako sa pagre-react nang tumunog ang phone ko sa gilid. From Caleb. Ella positive, magkapatid nga sila. May sinend siyang pic kaya tinignan ko iyon, yun yung result ng DNA test. I hope the outcome of what I did is good. I said in my head as I crossed my fingers. Ella POV. 2 buwan na ang nakakaraan mula nung lumabas ako sa ospital, maipakilala si Jean sa kuya niya at ang pagkuha ni Ate Sab kay Lee. 2 buwan na rin abnormal ang pagtibok ng puso ko, ewan ko kasi pag nagkikita or nagkakasalubong kami, biglang bumibilis ang tibok ng puso ko na parang hinihabol ako ng kabayo o aso. Kaya naman napagdesisyonan kong mag-check up sa doktor ngayong araw. Nakaupo ako ngayon sa may waiting area naghihintay na tawagin ang pangalan.
Mrs. Tumayo ako nang tawagin ang pangalan ko at saka pumasok sa opisina. Sumalubong sa akin ang isang nasa mid-40s na doktora. Pero maganda pa rin ito kahit nagkaka-wrinkles na. Hi, I'm Doktora Z. Espanyo, how may I help you? Kasi Dok, yung puso ko parang abnormal, bigla-bigla na lang pong bumibilis pag malapit po yung asawa ko. Tetest at e-examine na lang muna natin para matignan ko kung may problema ba talaga, sabi ni Doc. Inexamine at pinakinggan niya sa stethoscope ang puso ko. Matapos ang ilang oras na nakaupo at pag-e-examine sa akin, lumabas na ang resulta. Pabalik-balik lang tingin nito sa resulta at sa akin bago inilapag ang resulta sa harapan ko. Wala naman problema sa puso mo, it's very healthy. How come na nagka-problema ito? Well, as you have said, your heart beats fast every time your husband's around, am I right? Tumango ako. Chismosa Karen pala minsan, Doc. Aish. Hoy Ella, baka nakakalimutan mong ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo dito para magpatangin. Aba. Parang tanga lang. Heist, how old are you, iha? Tanong niya, sumungkit ang mata niya habang tinitignan ako. 21 po, I answered. Tumango-tango ito. Maybe you're deeply in love with your husband, that's why your heart beats so fast every time he's with you. Heist, mga bata nga naman, sabi nito sabay umiling. Agad na nag-sink in sa akin ang sinabi ni Doc. In love with your husband? Aba ako, may in love sa unggoy na yun. Never. As in never. Over my dead body. Sorry, hindi ako gorgeous eh. Napagdesisyonan kong umalis na sa ospital at dahil malalim ang pag-iisip, hindi ko na malayang nakauwi na pala ako. Nabangga ako sa pader este sa isang matipunong dibdib, inangat ko ang tingin ko at agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Parang nagkabuhol-buhol ang isip ko, ang ginawa ko, kumari pa ako ng takbo, patungo sa taas at pumasok sa loob ng kwarto ko. Inilak ko iyon, hindi ko pinansin si Jean na panay ang tawag sa akin. Nang makapasok sa kwarto, padapa akong nahiga at nagsisigaw habang ang mukha ay nakabaon sa unan. Ako mai-inlove sa kagaya niya. No way. He is too cold-hearted for me. Unfair. Ang unfair ni Mother Nature, grabe. Pwede naman sa isang tiger ako pero bakit sa unggoy pa? Kalahi yun ni Tarzan. Chimpanzee yun. Chimpanzee ba? Napasample ako sa noo ko. Apes pala siya. Hala. Ibinaon ko uli ang mukha sa unan at parang kinuryent, dahil sa nag-chicken dance ako sa kama. Hindi pwede. Yung unggoy na yun at ako. No, hindi talaga pwede. Panay ang iling ko kapag pumapasok sa isip ko ang mukha niya. Aba, wag mang rentahan yung utak ko. Alis. Hindi talaga kami compatible. As in. Mababaliw na ata ako. Damn, siguro nga in love na ko sa kanya, no. This can't be happening. Wow, help, I am starting to fall in love with this cold-hearted mafia boss. I'm doomed. Napagdesisyonan kong tumayo para lumabas sa kwarto ko, pagbukas ko ng pinto agad akong nagsisi dahil doon. Nakatayo si Kervin sa labas habang seryoso ang mukhang nakatingin sa akin at mukhang kanina pa siya nakatayo doon. Huwag mong sabihing narinig niya lahat. Sa totoo naman unggoy siya. Pakenya ba? Tinapangan ko ang mukha ko at inangat ang tingin para magpantay kami. Pabilis ng pabilis ang tibok na puso ko na parang gusto na nitong lumabas sa ribs ko, Diyos ko po. Hindi lang ata ako yung baliw. Pati na rin yung puso ko. Kervin's POV. That woman, it's been 2 months when she started avoiding me. I don't know why, but damn, hindi ako mapakali ng dahil lang doon. Kuya, anyari kay Ella, nag-away na naman ba kayo? Hay, tigilan nyo na nga yan, para kayong mga bata pag kayo napagtripan ng love huyo kayo kay Cupido, sabi nito saka naglakad paalis. Umakyat ako sa taas at napadaan sa kwarto nito, narinig ko itong nagsasalita. Ako mai-inlove sa kagaya niya. No way. He's too cold-hearted for me. Unfair, sabi nito. Hindi pwede. Yung unggoy na yun at ako. No, hindi talaga pwede. I found myself smiling pero agad akong nagseryoso nang bumukas ang pinto. Nakita ko ang mukha nito, ang magulong buhok at ang smug nitong lipstick. Damn, I want to taste those. Stop it, Kervin. Nasa baba ang tingin niya kanina hanggang sa bigla niyang inangat ang tingin sa akin at matapang akong tiningnan. Ba't ka nandito? She asked.
Nabubulol na nga ang tapang parent kung tumingin. Tumikim lang ako bago ito inignora at tumalikod na para magtungo sa kwarto ko. Did it really came from my mouth? What the hell is going on with me? Naglakad na ako papunta sa lamesa ko at naupo ron. I erased that thought and started signing the papers na nakakalat sa lamesa ko. Every minutes na lumilipas habang pumipirma ako ng mga papeles ay pumapasok sa isip ko yung mukha niya. Then I remember what my sister said earlier. Hes, tigilan nyo na nga yan para kayong mga bata pag kayo na pagtripan ng love huyo kayo kay Cupido. Umiling-iling na lamang ako. As if Cupid can throw his arrows on me. But what if? What if I am starting to fall with that annoying turtle woman? It's just what ifs para naman magiging totoo. What if nga dude? Sabi ng isip ko. Umiling ulit ako saka nagpatuloy sa ginagawa. Jeans POV. I really smell something. It's very stinky. 2 buwan ko na silang nakikitang ganyan. Parang mga bata heist. Matagal ko na din napapansin ang mga kinikilos nilang dalawa, hindi sila nagpapansinan at parang palaging magkagalit. Mukhang may something talaga di lang nila kayang aminin. Ano kayang pwedeng gawin? Agad na may pamatong na malaking bumbilya sa ulo ko. Aha, alam ko na. Nasa may garden ako, lumabas ako kanina nang malaman kong nakaalis na si Kervin. Habang nilalasap ang masarap na simoy ng hangin biglang may tumapik sa balikat ko. Ella, mag-usap tayo, si Jean lang pala. Ano yun? Tanong ko. Alam ko na alam mong delikado ang mapalapit sa kuya ko, hindi ba? Tanong niya. Bakit mo na itanong? May tanong ako, paano kung magkagusto si kuya sa'yo, anong gagawin mo? Iiwan mo siya or mananatili ka sa tabi niya? Tanong ulit nito. Hindi ko alam, nalilito ako kung anong pipiliin ko, yumuko ako para hindi nito makita ang mukha ko, naiiyak at nahihiya ako. Mahal mo ba si kuya? Diretso siyang tanong nito. Napaangat ang ulo ko at tinignan ito. Hindi ko alam, hindi ko pa masabi. Kung hindi naman pala hiwalayan. Hindi ko kaya. Akala ko ba hindi mo siya mahal? Ano ba yung pinagsasabi mo, Jean? Hiwalayan mo na si kuya. Makipag-annulled ka na sa kanya. Hindi mo naman pala siya kayang tanggapin. Hiwalayan mo siya, Ella. Ayokong nasasaktan ka ng dahil sa kanya, umiiyak na sabi nito. Hindi ko kaya, hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko, Jean, pero hindi ko kayang iwan. Ang kuya mo, hindi ko kaya, sabi ko at hamagulgol na din ng iyak. Sabihin mo munang mahal mo ang kuya ko, Ella. Sabihin mo, sigaw nito. Oo nga, mahal ko nga siya, sigaw ko habang umiiyak. Nakita kong may ngisi ito sa labi, kaya naman nalito ako nang bigla itong tumalikod at sabay sabing. Grabe, galing kong umakting. Sabi niya sabay lakad papalayo at nagtatalon pa. Aba, Jean, talagang lintik ka, saking bruha ka. Sigaw ko. Naiinis na binato ko ito ng suot na tsinelas pero hindi ito umabot sa kanya. Mahal din kita, Ella. Sigaw nito pabalik na kangisi na ito na parang nangiinis saka na tuluyang umalis. Pinunasan ko ang luha ko. Mahal ko nga ba siya? Aish. Nalilito na ako. Pumasok ako sa loob, nakita kong may kausap na lalaki si Jean at parang inis na inis siya dito. It's payback time na sa akin ang huling halakhak. Umalis ka nang ang Mongol ka. Sinabi ko nang hindi kita gusto, ba't mo ba pinipilit? Sigaw niya rito. Oh come on, may nangyari. Napatikip ako sa bibig ko. Ano daw? Wala pang ang nangyayari sa amin ni Kervin, nauna na si Jean. Tumahimik ka kung ayaw mong masipa. I'll talk to your brother, sabi nito at akmang papasok. Hindi ka welcome dito, magagalit si kuya. Sigaw din nito. Paano kung magkalaman yan? Sabi nito. Hindi pa naman tayo sigurado, sabi ni Jean at pilit na pinapaalis yung lalaki, ipinagtutulakan niya pa ito, paalis sa pinto kung saan nakakapit ang lalaki. Nagmukha tuloy siyang tuko. Alam niyo yung maingay na animal? Basta lizard tawag dun. Yung malaki. We've been doing that thing for a week now, Jean. Tumikim ako, nakita ko naman ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Jean, habang yung lalaki naman poker face. Ano siya, Kervin 2.0? Jean, may problema ba? Tanong ko. Pinigilan ko ang sariling ngumisi, mukha cockerman kaagad, Jean Wala, Ella, kakilala ko lang. I'm her boyfriend, ma'am, magalang na sabi nito at nagbaw. Tinanguan ko. Papasukin mo kaya siya, Jean, sabi ko. It's time for my revenge, muhehehe.
Nilakihan ako ng mata ni Jean pero nginitian ko lang ito ng nakakaloko.